po ako si Rani po. Kasi mauna daw po muna yung pinakabata. So ako yung bunso kasi mayat po ako. Pasasalamat lang po talaga sa lahat nung siguro po kung si nanay nandito siya sa piling natin, kung nakikita niya tayong lahat, sa palagay ko naman nakikita niya tayong lahat. Siguro tuwang-tuwa siya kasi halos lahat nung kahilingan niya. Kaya, hindi ako hihiling. Lahat ng hiling niya sa amin, lahat ng kabilin niya, as much as we can, sinunod po namin down to the last piece and last yung suot niya, yung gusto niyang suot niya, yung gusto niya yung kabaong niya, gusto niya yung libre, yung sa serbisyong tunay, ganun gusto niya yung flowers, as much as possible, yung picture niya, dyan daw lalagay yung picture niya. Tapos syempre po ang pinaka-importante sa lahat yung mga tropa niya, yung kayo pong lahat ng yung tropang mga barkada talaga ni nanay. Kung pwede lang po sana hindi ko na po kayo isa-isain kasi ang dami niyo po. Pasensya na po kayo, hindi ko pa yung kilalang lahat. Pero alam ko po na kayo talaga yung best friend ni nanay, yung tumatawag kasi po araw-araw gusto ni nanay nagsisimba. So pag hindi siya makasimba, kayo yung runner niya. Tawag ng lay minister para makasubo siya everyday. Kayo yung tumitingin or wala na siyang ibang gamit, kailangan niya ng ganito kasi hindi naman po palagi na nandun kami sa lalo na po ako, syempre malayo ko talaga sa kanya. After all this time, si ate yung palaging kasama ni nanay. Pag wala si ate, may mga taong laging nandyan sa piling niya. So kung pwede po sana, kilala niyo na kung sino kayo, kung pwede na po sana, gusto namin kayong palakpakan man lang sa lahat ng efforts niyo. Kung pwede po, tumayo po kayo yung mga barkada po ni namin. Lalo na yung maraming salamat po sa inyong lahat. Kung wala po kayo, sa palagay po namin, hindi magiging mas masaya si nanay lalo na dun sa mga huling sandali nung kanyang suffering. Sabi nga, something to suffer, something to offer daw. So down to the last end, lagi ina-offer niya yung kanyang mga suffering. At kung wala po kayo doon, siguro hindi naging mas madali sa kanya yung mga nangyari. Bukod po dun sa mga taong very close sa kanya, syempre po nagpapasalamat kami dun sa congregation ng mga madre, isa kay ate, yung sa Canossian Daughters of Charity, at saka yung iba pong mga kaparian, yung mga Salesianong brothers and sisters na laging tumutulong po sa amin all this time. Kung pwede rin po sana, kung okay lang po sa inyo, kung okay lang po tumayo kayo, kasi gusto lang po talaga namin kayong pasalamatan. Thank you so much. Siyempre po, hindi magiging buo yung sinanay kung wala kaming kapamilya, kami totoong pamilya namin by blood or by, paano ba yun? So yung mga kapamilya po namin na laging nandyan, yung mga extended families, hindi lang kasi po hindi ko alam kung alam ninyo, pero ito, alam namin lahat to, trivia to. Kung mapapansin niyo po, walang Nedtran sa buong mundo, kami lang yun. Kasi po sa totoo lang, ang Nedtran, ang apelyedong Nedtran, ay inimbento lang ng tatay ko. Hindi ko po alam kung alam niyo yun. So ang Nedtran ay actually, acronym yan ng kanyang pangalan. So si tatay, ang kauna-unahang Nedtran sa buong mundo. Tatay, kasi pinalitan niya po, ang tunay talagang pangalan ng tatay ko ay Lysias Dodong. So kilala siya sa Dodong, pero ang Christian name ng tatay ko ay Lysias. So yun yung Nesias, so yung Nedtran, so yung NE. So yung D yung Dodong, kasi yun yung kilala siya sa pangalang Dodong. T yung Tumulin, yun yung apelyido ng lola namin, si Mama Sabel, sumalangit ang kaluluwa ni Mama Sabel. At Ran, yung Ranario. Yung Ranario
yan, ang mga kapamilya talaga namin totoo. Kaya yung mga kamag-anak po namin dito na Ranalo, yan sa tatay side po namin yan. Yun yung Ran, kaya Netran. Pero ang tunay na Netran, si tatay ang nag-invento noon. Tapos syempre si nanay ang pangalawang Netran. Nung naging mag-asawa na sila, si Ate Rita ang unang panganay ng Netran. Si panganay si ate. Tapos si kuya, tapos po yung wala dito ngayon, yung aming kapatid na junior dapat ni nanay, si Maria Elena. So siya yung Leng. Tapos ako po yung bunso, ako yung Maria Teresa, pero mayat po yung ginagamit kong palayaw. So kami yung original na Netran. So ngayon yung Netran, pinapasa na ng kuya ko sa itong mga bagong Netran. Yan si AA yung panganay na. Siyempre po asawa pala ng kuya ko, yan si Ate Tay, siyang sumunod na Netran, at itong mga maliliit kong mga pamangkin na Netran. So wala pong ibang Netran sa buong mundo, kami lang po yun. Po. Pero, meron pa pala yun. May bago kaming Netran na kapangalan, si Prince Netran. Pinangalan siyang Netran. Pero ang gusto ko lang pong sabihin, kayo pong lahat ng mga pamilya namin, sa side ni tata, yung mga Ranaryo na nandito, tapos sa side ni nanay ko, dito si G, yung mga pinsan po namin sa side ni nanay, sina Ate Nini, na syempre iba, ang apelyido po kasi ni nanay, Diolola, so yung sa side ng Diolola, tsaka po syempre yung mga nakapangasawa na. Maraming salamat po sa lahat ng mga kamag-anak din namin dito. Syempre kung hindi rin dahil sa inyo, lalo na nung maliit po kami, na alam namin, si nanay po kasi, palagi siyang maraming nagtitinda po, marami siyang multitasking siya eh. So marami siyang ginagawang racket nung maliliit pa kami. Kaya kami po ay inalagaan ng napakaraming tao. So yung mga nag-alaga sa amin mula nung maliliit, sina Ate Nini, hindi na po kayo kilala lahat kasi pasensya na kayo dahil ako maliit pa lang ako, hindi talaga nakakaalala ng lahat. Pero kilala nyo na po kung sino kayo. So maraming salamat din po sa lahat ng pagmamahal, sa lahat ng sakripisyo at sa lahat-lahat. Sana po wala lang akong nakalimutan. Kung meron man po ako nakalimutan na pasalamatan, alam po ng Diyos at alam mula sa kaibuturan ng puso namin, maraming salamat po sa inyong lahat. Kasi sa katotoo lang, kung alam naman po ng iba na medyo naging hindi madali yung journey ni nanay, no? Yung kanyang suffering, no? Although hindi siya yung tao na talaga na hindi madaing, hindi yan masyadong nagsasabi na masakit sa kanya, pero dahil lagi niyang naaalala yung mga taong katulad niyo na tumutulong sa kanya. Lalo na yung mga taong laging niyang naiisip, kasi sabi nga niya, ang nanay ko po, ang hobby niyan talaga magdasal para sa iba. Kasi alam po yan ng mga best friend ni nanay. Pag may namatayan yan, siya yung isa sa mga unang pumupunta para magdasal o makipagdasal dun sa mga namatay. Yan ang talagang gusto niya, yung maging prayer warrior. So sa amin siguro, yun ang pinakapabaon niya sa amin. Habilin niya sa amin na huwag mawawala yung dasal. So kayo rin po sana, siguro legacy na ni nanay yung kung hindi man, sana ipagdasal nyo din yung hindi lang yung sarili nyo, kundi yung iba din, lalo na yung mga nangangailangan ng dasal. Kasi yun po yung legacy ni nanay. Yun yung gusto niyang sabihin sa ating lahat na mas maraming tao na mas kailangan pa ng dasal. Although si nanay, kailangan niya rin siyempre ng dasal, pero gusto niya bago niya ipagdasal yung sarili niya, inuuna niyang idasal yung iba. Yun yung pinaka-legacy talaga ng nanay ko. Yun yung unang natutunan ko sa kanya. Ipagdasal mo muna yung iba, bago mo ipagdasal huli-huli yung sarili mo. So sa inyo pong lahat, maraming salamat po at hindi po kami makakarating sa kung saan man kami na ngayon kundi dahil po sa inyo. Salamat po ulit.